Maayong hapon sa inyong atanan. Talaga hong nagmamadali ako nung sinabi sa akin, pupunta ka ng Bacolod. Alam mo nyo, simula na naging presidente ho ako, parang, di ba, chief executive. Yung executive ko, kung minsan hindi ko kasali sa decision making, lalo na pag sa schedule. Yung aking pong distrito sa Tarlac, in the 8 months, I visited twice. Nakiusap pa ho ako para makadalaw doon. Tapos sa Bacolod, sabi ko, alam niyo yung Bacolod, talaga naman inalagaan tayo ng pagkadami-daming beses, panahon pa ng nanay ko. Kailan ba ako pwede pumunta dyan? Sabi sa akin, relax ka lang. At ngayon pa lang ho tayo nakabalik. Siguro ayaw nila ako masyado nag-e-enjoy. Anyway, kaya ikinalulugod ko po maparito sa lungsod ng Bacolod upang makasama kayong mga volunteers at personal kayong pasalamatan. Yan po number 1 na pakay natin dito. Buong araw po tayo naglipot dito po sa Bacolod para dumalo sa kabi-kabilang mga pagtitipon. Aminin ko po, dahil sa enerhiya, sa lambing at sa ngiti ninyong mga taga Bacolod, imbis na mapagod, talaga naman pong lalo tayong ginaganahang magtrabaho. Sabi po ng mga kapatid ko kasi, I derive energy from you. Sa totoo lang po, itong umagang to, ang unang bumati sa akin, text message, galing sa ating pong Secretary of National Defense. At pag National Defense, unan yung text, napapag-isip kayo. Mga 6:30 po yun eh. Pagtingin ko, ano kaya ibabalita sa akin ito? Ang binalita po sa atin ay may lindol sa Surigao. 6/6 ang on the scale, no? Ang intensity. So kaagad to pumasok sa isip ko, New Zealand, 6.3. And so far po, I think we are still blessed by God. There are no reported casualties. So thank God for that. May mga araw ho kasi paggising nyo, bad news kagad, napapag-isip kayo, ano pa kaya mangyayari itong araw na to? You know? So there are days, honestly, that you start very early in the morning, you finish in the morning also, and somehow the meals are memories of those that you consumed in days previously. But whenever I am with people like you who are genuinely committed to creating change in our country, it seems parang a minor inconvenience, the things that we have to go through. Kaya again, thank you po sa inyo lahat. And unfortunately, I have to be formal at this point. Noong nakaraang eleksyon, kasama ko kayo sa kampanya natin upang makamit ang tunay na pagbabago. Umalingaw-ngaw sa buong bansa ang sigaw ng Pilipinong supilin ang katiwalian. Hindi tayo nabigo. Salamat sa walang sawa niyong suporta. Ang kampanya natin ito ang naging patunay sa kakayahan ng taong bayan, hindi po ng pera at naglalakihang makinarya na mapagtagumpayan ang isang malinis at epektibong kampanya. Pagod, pawis at pagkukusa ang inyong itinaya. Mula sa paggawa ng mga pins at flyers, sa pakikilahok sa mga sorties, hanggang sa masusing pagbabantay sa bawat balota, ipinahayag ninyong kailangan maibalik ang integridad at kredibilidad ng pamahalaan. Konting ad-lib lang po dito dahil kailangan ko talaga masabi ito. Nung kausap po na aking mga kapatid yung urban poor, para may nagbigay hong pagkalaki-laking, ano ba natin tatawag doon, alkansya. At ang sabi raw ho, hindi ninyo kami kailangan bigyan ng pera, kami mag-aambag ng pera sa inyo. At sa totoo lang po, nung kaumpisa-umpisa nung oras na yon, na yung aking campaign machinery po ay si Butchabad at si Butchabad lang. No? Talaga hong dumating ho yan, sabi ko, baka talagang panalo na yata tayo. Dahil nandiyan kayo ho. Sa loob lamang po ng 8 buwan, kitang-kita na ang ganda ng ating hinaharap. Marami pong good news na dumarating sa atin. Nitong Lunes lang po, naganap ang 111th Legislative Executive Development Advisory Council. Tinalakay natin dito ang mga prioridad ng ating pong administrasyon, gaya ng pagpapaunlad na ekonomiya, ang pagsusulong sa mabuting pamamahala at pag-aangat sa antas ng buhay ng mga Pilipino.
Iyan nga po ang ilan sa mga tinutukan natin sa loob ng mga 5.5 oras. Pagdating sa edukasyon, isinusulong na natin ang ating education reform agenda. Itinaas natin sa mahigit 200 bilyong piso, ulitin ko po yun, bilyong piso ang budget sa edukasyon upang makapagpatayo ng mas maraming classrooms, ang mga 13,000 raw for this year, at dagdag na mga guro, at least mga 10,000 ang pagkaintindi ko. Kasama rin dito ang pagre-revisa sa basic education curriculum o ang tinatawag nating Enhanced K+12 Basic Education Program upang gawing 6 na taon ang pagkuha ng high school. Tanda ko 5 eh. Mukhang nagkamali ho yung nag-type. Pasensya na po. Hindi lang po ito basta karagdagang mga taon sa mga estudyante o pabigat sa kanilang mga magulang. Ang karagdagang karunungan ng kanilang matututuhan ang siyang susi upang kahit pagkatapos ng high school, may kapasidad na silang makakuha ng disenteng trabaho. Sa kasalukuyan po, baka nakalimutan na natin, 100 students entered grade 1, which is the start of the basic education program. By the time they graduate in college, there are only 14 of that 100 left. 14% lang nakakapasa. At marami hong dahilan. Part of it is health, part of ito, yung masyadong pinapaspas yung dapat matutunan. Yung 10-year, tayo, di ba? One of the last 3 na 10-year programs. Okay. So yung bata, basta ito, parang pag pinapakain, nilagyan ng embudo, tapos binuhos yung sako-sakong pagkain, bahala ka na kung paano mo ngayon yan. Paano naman lulusog yung bata kung gano'n ang sistema? Okay. Alam ko na ang dagdag na 2 taon ay may dagdag rin din gastos. Para sa mga pinakamahihirap nating mga kababayan, sasaluhin kayo ng pamahalaan sa 2 taong ito sa pamamagitan ng ating pong conditional cash transfers. Para naman sa mas may kaya, libre ang tuition, ngunit may karagdagang gastusin sa pabaon at pamasahe sa eskwela. Maliit na sakripisyo po ito kung ang kapalit naman ay mas mataas sa sweldo mula sa magandang trabaho pagka-graduate ng inyong mga anak. For instance po, sa BPO industry natin, we are projected to surpass India, if not this year, by next year. India po ang number 1 in the world. However, yung ating statistics ho dyan, noong araw po, 1:30. 1 is accepted out of 30 applicants. Ngayon po, nasa around 1:19. We want that to be better. Akala ko noong araw kasi 10%, hindi po pala 10%. Parang 5%. We want that to increase and increase. So, there are remedial programs by TESDA, amongst others, and the basic education sector themselves are seeking to prepare the student to have gainful employment and the skills necessary for gainful employment habang nasa eskwela pa lang. Hindi ho yung gagawa ng problema tapos ayusin. Iiwasan na natin magkaroon ng problema, kaya nga ho itong K+12. Sensya na okay, pag kayong kaharap ko, na-adlib na katakot-takot, baka marami pa kayong gagawin ngayong hapon. No? Itong araw din po, dito sa Bacolod, dumalo tayo sa isang Regional Economic Managers Briefing. Sa pagpupulong na ito, na-report sa atin ng ating economic managers ang mahalagang hakbang na kanilang naisakatuparan upang mapabuti ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ilan dito ay ang pagpapadali ng proseso sa pagnenegosyo, ang pagpapabilis ng pagkuha, for instance, ng pasaporte at ang pagpipigil na sa red tape. Nanggaling din tayo kanina sa groundbreaking ng expansion building ng Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa Silay City. At namigay din tayo ng mga PhilHealth cards at Negros First Family Health Cards. Hindi ito health card na 1 taon lang ang expiry at pinamumudmud para lang masabi na tinulungan kayo. Kabahagi ito ng ating matagalang solusyon tungo sa pagpapabuti ng kalagayan ng kalusugan sa buong bansa. Ipinagdiwang natin itong nakaraang linggo ang ika-25 anibersaryo ng EDSA Revolution. Gaano man kayo kalayo mula sa EDSA, tumatawid at buhay na buhay ang diwa ng people power hanggang dito po sa Bacolod. Nakita naman po niyo yung patuloy niyo pakikipagtulungan kanina doon sa video presentation. Ulit, marami pong salamat sa inyo lahat. Maasa po akong ipagpapatuloy ninyo ang bayanihang ito. Sa isa't isa, sa inyong mga pamayanan at sa inyong gobyerno, ito ang bunga ng magandang simula na tinatamasa natin ngayon. Ito pa rin sana ang ipunla natin sa mga darating pantaon.
Muli, nakikiusap ako sa inyong pakikisa at pakikisama. At bilang ganti, asahan naman po ninyo na panghahawakan ko ang aking mandato. Ang pangunahan, ang ating bayan, tungo po sa kaunlaran. Wala pong nagbago. Ito po yung mahirap na parte ng speech ko. Baka maging mura ho lalabas dito. No? Kamo man gihapon ang boss ko. Yun ang Ilonggo ng Kapampangan. Pangarap ko pong kapag bumisita dito, pag bumisita ako dito, 5 taon at 4 na buwan mula ngayon. Habang nagre-relax ako marahil, yun po kasi nag-retire na ako by that time. You know? June na po yun, 2016. Tapos tinutulungan ko naman siguro si Mar by that time. Mga ganun nun. Pagdalaw ko, nagre-relax po tayo marahil sa isang beach report at kumakain ng, siyempre, yung lumpiang bakulo doon, yung may sarsa ng sarili. No? Hindi ako nagpaparinig. Pwede na po, ito po importante dito, pwede na natin lingunan ang ating bansa at sabihin, malaki na talaga ang pinagbago ng Pilipinas. Mas mapayapa, mas maganda, mas maunlad. At ito na naman po yung aking pinapractice ng 2 oras na. Karina kamo pagkadto sa katumanan sang aton mga handom. Madamo gid nga salamat, mabuhay kita tanan. At bago po talaga ako magpaalam, alam mo nyo talagang marami pong good news. Kaya lang, imbis na pag-usapan po yung good news, pinag-uusapan po yung love life ko. At ayoko kong pag-usapan yung love life ko ngayon. Pero share ko lang kung konti naman sa good news. Alam mo nyo, at ito siguro yung pinakabuod ng mensahe kong gusto i-share. May mga araw ho, at hindi ko pwede sabihin sa inyo na hanap na namin lahat ng problema kailangan ayusin. Ang dami ho talagang problema. Bigyan ko kayo sample. Yung NFA po, di ba? National Food Authority. Ang problema po ng NFA, hindi na po bababa sa 177 billion pesos ang utang niya. Siyempre, may utang, kailangan natin bayaran. Saan natin kukunin? Pagpunta ko kayo doon sa power sector, yung sa PISAM, doon po nilipat lahat ng utang, ari-arian na napokor. Sa energy, mga 1 trillion ang utang po natin. Sample pa lang ho yan. Baka naman masira ho araw nyo. Dumating na nga ho yung punto, no, na parang hindi na ho tayo nagugulat sa mga katiwalian nangyari. No? At sa dami ng problemang to, kung mapapansin po nyo, kanina may nagpakita sa akin ng litrato ko ng kampanya, para mas makapal na konti buhok ulo. Okay lang po mawala yan, mawala na rin yung problema po ng bansa. Fair yun, fair. Good trade. Ang punto lang ho nito, at ang gusto ko talagang pagdiinan, habang nandyan po kayo, itong mga malalaking problemang to, oras lang po ang pinag-iisipan at ang kailangan natin para malutas. Basta tayo po'y sama-sama. Pag ang interest natin, yung kapwa, bago ang sarili, wala ho tayong problemang hindi kakayanin. Kaya ulit, madamo gid nga salamat.